May mga bali-balita ko naririnig na si Coach Tim tila wala na raw tiwala sa local talents at mas gusto na magkaroon siya ng mga fill-in players. Sa sobrang dami ba naman ng injured players na Ginebra na napag-aralan na nila kung sino-sino at ano dapat ang kailangan nilang kunin sa PBA draft. Kaya naman sabay-sabay nating kilalanin ang biggest prospect ng Ginebra na si Kaylan Chongson na umano'y magiging Brandon Bates ng Ginebra dahil sa naitalang 24 blocks nito sa kanyang career. Kai Soto nakapag-sign na sa wakas sa Koshigaya Alphas at ayon sa kampo ni Kai mas big time daw ito kaysa sa mga naunang teams na lumapit sa kanya. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Sa mga hindi pa nakapag-follow sa aking Twitter, Sports Desk Media, baka naman. Syempre, meron na rin tayo sa Facebook, SDM Game Zone. Ayon mismo kay Coach Tim, gusto niya itong fill-in player na magpapadraft ngayong taon dahil sa tagline nitong versatility at capabilities na alam niya makakatulong talaga na malaki, especially na mas maraming injured players sa Ginebra ngayon. Jeremiah Gray, Jamie Malonzo, tapos dumagdag pa itong si Scottie Thompson. Ang napili nilang magiging prospect ay si Kaylan Chongson. Kaano-ano ba niya si Wame Chongson? Di ko alam. Pero ang alam ko ay itong si Kaylan Chongson, isang 32-year-old fill-in na pinanganak at lumaki sa Pomona, California na may height na 6'5". Naglaro siya sa Utah Valley College at naglaro naman sa Biola Eagles. Consistent siya sa average na 13.2 points per game. Habang top-notcher naman pagdating sa rebounds nang hindi bumababa sa 6.2 rebounds per game. Pinangunahan din niya ang buong team sa field goals. Bago pa man niya naabot ang mga ganitong record, inobserbahan muna siya ng Eagles coaching staff na nakita nga nilang potensyal nito. Habang tumatagal, dinagdagan pa ang kanyang playing time from 13 minutes, naging 22.1 minutes playing time na agad sa sumunod na games. Hindi lang yan, dahil sa tumataas na kumpiyansa, naabot niya ang career best 21 points at dinagdagan pa niya ng malahalimang 24 blocks in one game. Grabe to. Kaya pala nasabi ng Ginebra na magiging Brandon Bates daw nila ang 32-year-old fill-in na si Kaylan Chongson. Kung iipunin mo yung buong lakas niya from field goals to rebounding to blocks, puro consistent pa yan. So kapag nakuha ito ng Ginebra, para ka na rin nakabingwit ng pinagsamang Scottie Thompson, Rafku at Brandon Bates. Biruin nyo, 24 blocks in one game. Kaya pala si Coach Tim agad nakapagdesisyon na kunin ito sa draft. Yun nga ay kung makukuha nila ito sa draft. Alam nyo naman yung draft order ngayon, bago sila mamili, dadaan muna yan sa Converge, Phoenix, Blackwater, Northport, NLEX at Magnolia. Halimbawa, ipagpalagay na lang natin na gusto rin pala ng ibang team si Kaylan Chongson, tapos 32 years old na siya, diba? Dapat makuha agad ito ng Ginebra bago pa man mapunta sa ibang teams, kasi kapag napunta to sa iba, baka pagdating sa Ginebra may edad na. Ito na yata ang isa sa mga disadvantages kapag nanguha ka ng rookie na hindi pang rookie ang edad. Para sa akin, ang young fresh legs talaga under 29 kasi mas marami pang rooms ang pwedeng ipag-improve. Pero in fairness sa Ginebra, alam talaga ni Coach Tim kung sino-sino ang mga dapat kinukuha nila. Dapat mga medyo bata pa, consistent na shooter, versatile at magaling both ends of the floor. At ang mga ganitong player mahirap makita kahit sa PBA draft. Buenas na sa kanila kapag napunta ang prospect na si Kaylan Chongson. Tara, next update, Kai Soto. Yung akala mo na wala nang kukuha sa kanya, meron pa palang big time na career sa B-League. Kinuha po siya at nakapag-sign sa Koshigaya Alphas, isang team sa B-League na mula sa Division 2. Division 2 lang naman pala. Bakit naging big time? Dahil halos dumoble po ang offer kay Kai Soto kumpara sa mga naunang team na nilaruan niya na Hiroshima at Yokohama B Corsairs. Bagamat magandang buhay ni Kai Soto sa labas, marami naman ang nadismaya kasi bakit daw mas maraming pasikot-sikot ang career ni Kai ngayon. Akala ko ba nasa NBA training camps na siya ngayon? Bakit nagbalik pa siya ng B-League? Paano pa matutupad ang mga pangarap niya kung lagi na lang siyang nakabakuran sa B-League? Tsaka nasaan na pala yung umano'y offer sa kanya ng Minnesota Timberwolves at Golden State Warriors. Kung di ako nagkakamali, si Kai nagkaka-average ng 14 to 15 PPG. Satisfying din ang kanyang buong performances dahil lagi na nga ito nakaka-double-double. Kumbaga mas alam na ni Kai ngayon kung paano gamitin ang kanyang reach at tangkad. Bali nag-sign pala si Kai para mas tumagal pa umano ang exposure niya at mas mapansin siya ng ibang scouts. Kumbaga nanatili siya sa B-League para mas mapatunayan na kaya niyang gawin ang mga bagay na hindi nila nakita dati sa kanya. At nasa Division 2 pa, so mas makakapag-penetrate siya dahil ang level ng kompetisyon mas mababa kumpara sa Division 1. Parang practical na lang ginawa ng kampo ni Kai ngayon. Kayo mga kuys, dapat pa bang magbalik si Kai sa B-League? Or dapat bang lumarga na siya agad sa mga minicamps at doon mag-concentrate?